hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyatang balita dito sa Frontline Express. Ang inyo pong napapanood ay ang muling pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Dinig din ang kiskisan ng dalawang sasakyang pandagat matapos silang banggain ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Nangyari po yan pasado alas 6:30 kaninang umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatrolya sila kasama ang BIFAR para sumuporta sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc nang mangyari ang insidente. Sa ibang balita, umugong naman ang posibleng destabilisasyon o kudeta laban sa kasalukuyang administrasyon sa gitna ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Napag-usapan niyan sa confirmation hearing sa Commission on Appointments sa Senado. Para sa iba pang detalye, makakausap po natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ba yung mga usapan dyan na may kinakasaraw na destabilization laban sa Pangulo? Hey Ruth, magandang hapon sa iyo. Sa pagharap nga ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointments, nagtanong ang mga mambabatas kung meron bang dapat ikapangamba ang publiko kaugnay sa posibleng destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos sa gitna ng nakaumang na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Pagtitiyak, Ruth, ni Lieutenant General Ferdinand Barandon na head ng AFP Intelligence Command, walang kahit anong ugong ng destabilisasyon sa kanilang hanay. Nananatili rin daw silang professionals at mission-oriented at sumusunod sila sa chain of command. Nanawagan naman Senator Bato de la Rosa na pagkakaisa sa hanay ng AFP at siguruhin daw na hindi sila mapapasok o mai-influensya ng mga destabilizer. Magandang balita rin daw para kay Senator de la Rosa na walang naririnig na anumang ugong ng kudeta sa AFP para di rin daw sila mapagbintangan na nasa likod ng anumang planong DSAB. Narito, Ruth, ang kanilang pahayag. Pakinggan natin. Wala silang iisipin na destabilization. Yes, sir. Very good. Thank you. At Thank you, least sir. kami rin, hindi rin ako mapagbintangan na magdi-destabilize ng Pilipinas. Di ba? Yes, sir. You know naman, this is politics. Purely politics, di ba? Purely politics, sir. Politics has two sides. Minimum of two sides ang politics. Yes, sir. Oh, so, kung wala ka na monitor, it goes without saying na hindi kami pwede i-accuse na mayroong ginagawang plano. Mean, narinig ko yung yung soundbite ni Senator Bato. Kausap niya mga military at defense officials, pero napag-usapan din ba yung kanina nga pinakita natin yung panibago na namang panghaharas ng China sa Pilipinas? Ruth, hindi eksakto na pag-usapan yung dalawang insidente na yan na pangaharas sa China. Pero tinanong kanina ni De La Rosa, mga taga-Philippine Navy, kung ano nga ba ang sinusunod nilang instruction, lalo na kapag nalalagay na sa alanganin ng kanilang buhay. Gaya halimbawa nga nung taga-Navy na naputulan ng daliri sa isang resupply mission sa Ayungin Shoal. Paliwanag ni Rear Admiral Jose Ambrosio Ezpeleta, sila ay sumusuporta lamang sa Philippine Coast Guard. At hindi sila pwedeng gumawa ng aksyon na makakapagpalala lang ng sitwasyon. Pero giit ni De La Rosa, dapat maging handa rin naman ng Navy na protektahan ang kanilang buhay, lalo pag nalalagay na ito sa alanganin sa kanilang pagsiservisyo, lalo sa West Philippine Sea. Ruth? Maraming salamat, Mean Los Baños. Naghain naman ng isa pang reklamo para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Yan po ay sa parte naman ng Makabayan Bloc at ilang kinatawan ng iba't ibang sektor. Para sa detalye, makakausap natin si Marian Enriquez. Marian, ano bang basehan nitong ikalawang final na impeachment complaint? Yes, Ruth, kasalukuyan nang inihahain itong ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw dito sa Kamara. Sa pangunguna nga yan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan, kasama nga yung iba pang sectoral groups, may kabuang 75 complainants itong grupo at isang basehan lang ang ginamit ng grupo para sa impeachment complaint at yan nga
ay ang mga betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Inilatag din nila ang 3 articles of impeachment. Una nga dyan, matindi umano yung pang-abuso ni VP Sara sa kanyang discretionary powers kaugnay sa paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds mula 2022 hanggang 2023. Ikalawa, pinagtaksilan daw ni VP Sara ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng malawakang kawalan ng transparency at pananagutan. Ginawa rin daw niyang katawa-tawa ang audit process matapos ipag-utos sa kanyang mga tauhan ang paggawa ng hindi makatotohanang accomplishment report na suportado ng mga liquidation documents. At ang anilay pagsuway sa kanyang tungkulin bilang opisyal na kilalanin ang kapangyarihan ng Kongreso na magdaos ng pagdinig tungkol sa budget at mag-imbestiga in aid of legislation. Ruth? Marian, habang nangyayari yan, dyan naman ata sa labas ng batasan, meron ding mga, mga aktibidad ng ilang grupo? Yes, Ruth, kasabay nga nitong filing, nitong impeachment, ay may nagprotesta rin nga ng mga grupo, no, mga nag-file na ito kasama yung iba pang mga sectoral groups sa labas ng Kamara para ipanawagan nga yung pagpapatalsik kay VP Sara Duterte. Pero bago nga yan, kaninang umaga, nagsagawa naman ng kilos protesta yung ilang grupo. Yan ay para suportahan yung pagsasabatas ng Anti-Extrajudicial Killings Act na layong ituring na heinous crime ang EJK at panagutin ang mga law enforcement agency at mga opisyal ng gobyerno na sangkot at nagpapahimpulot nito. Yan muna yung latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Samantala, hindi na raw kinagulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang planong pagpapatalsik sa pwesto o pagpapa-impeach sa bise. Ayon po yan kay dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Sabi niya kapag na-impeach raw si VP Sara, kasama sa parusa ang madiskwalipika siya sa pagtakbo sa anumang posisyon, kaya hindi na siya pwedeng kumandidato sa 2028 elections. Duda rin si Panelo sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hands-off ang Malacanang sa impeachment. Tila mayroon na raw kasing sabwatan ang mga kalaban sa politika ng mga Duterte. Dagdag pa ni Panelo sa issue ng confidential funds ni VP Sara na bahagi ng articles of impeachment, may kaso na rin naman daw ito sa Korte Suprema kaya tinatalakay na doon. Yan ang agenda eh. So talagang from the very start, kailangan matanggal siya. Kaya nandun yung either you're disqualified legally or you're exterminated, eliminated physically. Yun. Kaya matagal na namin sinasabi talagang gagawin nila yan. Ang presidente, kung hindi papayag sa isang process na gagawin niya sa Kongreso, hindi matutuloy yan. But the fact is, nakapasok na yan. Nagkaroon na ng conspiracy between the left, the yellows, as well as the administration allies ng presidente. Kaya tuloy-tuloy yan. Sa ibang balita, naglabas na ng release order ang Pasay City Regional Trial Court para palayain ang negosyanteng aktres na si Neri Naig Miranda ngayong araw. Ito ay matapos katigan ng korte ang inihaing motion to quash ng kanyang legal counsel kaugnay ng isinampang kaso na syndicated estafa laban kay Miranda dahil sa pagkakasangkot nito umano sa investment scam sa Dermacare. Dagdag pa ng legal counsel ni Miranda, patunay raw ito ng karapatan ng kanilang kliyente na dumaan sa tamang proseso. Oportunidad din daw ito para sa aktres na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Umaasa rin ang kampo ni Miranda na mabibigyang linaw at mareresolba ng patas ang kaso laban sa kanya. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Balik normal na ang sitwasyon sa South Korea matapos ang ilang oras na isailalim ang bansa sa martial law. Ayon kay Philippine Ambassador Teresita Dizon de Vega, wala nang dapat ikabahala ang mga kababayan natin doon. Kagabi nang ideklara ng presidente ng South Korea ang emergency martial law dahil umano sa banta ng komunismo ng North Korea. Pero nilift din agad ang martial law declaration kaninang madaling araw matapos namang harangin ng mga mambabatas doon. Halos 70,000 mga Pilipino ang nasa South Korea, karamihan mga OFW. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, hindi nila pagbabawalan ng mga Pilipino na pumunta sa South Korea pero dapat siguraduhing susunod sila sa mga pinag-uutos ng gobyerno roon.
Abiso naman po sa mga kapatid nating mamimili, tumaas ang presyo ng galunggong bunsod ng limitadong supply. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, limitado ang supply sa galunggong sa ganitong panahon dahil pinatutupad ang closed fishing season. Sinabayan pa raw ito ng sunod-sunod na bagyo kung saan pahirapan ang pangingisda. Ayon sa BIFAR, pumalo na sa 340 pesos kada kilo ang lokal na galunggong. Mas mataas naman yan kumpara sa hanggang 260 pesos kada kilo ng imported na galunggong. Patuloy naman daw ang pag-iikot ng BIFAR sa mga palengke para i-monitor na tama ang presyuhan ng isda. Narito naman ang mabalitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaki sa Quezon City napatay sa saksak ng dati niyang kaalitan. At ex-girlfriend ni Anthony Jennings inalabas ang mga resibo ng kanilang hiwalayan na nagdadawit kay Paris Racal. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat yung malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.